Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba. Kami po, Panginoon, ay yung patuloy na sa atin, Panginoon, sa gabing ito at dalayan namin, Lord, na sa aming paghayo, maging sa aming pagsamba, Panginoon. Kami ay kalugdan nyo at ang bawat isa, Panginoon, ay tunay nga po na kayo po ang maghari sa puso namin, Panginoon. Lord, gawin nyo kaming isang mabangong halimuyak na handog, Panginoon, sa iyong banal na trono. At ang nais lamang namin, Panginoon, ay maging inyong servant, Panginoon, at tagapakinig, Panginoon, ng inyong mga salita. Lord, sa gabing ito, ikaw po ay aming pupurihin, sasambahin, sa magitan ng awitan, Panginoon, at dalayan po namin ang iyong pagsama sa amin sa damag na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, amin. Amen. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. O God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Standing in awe. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, an unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me,
run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Oh, clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Oh, clinging to the cross, I follow you. I follow you. No longer rise, your will be done. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. I follow you, Lord. Make me a servant. I'll follow you, Lord. Panginoon, tunay nga po na patuloy po kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan at katapatan na patuloy mong ginagawa sa buhay namin. Tunay nga po na karapat-dapat kang sambahin at luwalhatiin. Lord, we ask the Holy Spirit na manguna sa amin, pumatnubay at magturo sa amin. And let your word na mabigay sa amin ng kalakasan spiritual at patuloy na paglago at patuloy na pagbabago sa buhay namin. At hayaan niyo po, Lord, na we pray habang tumatagal kaming mga Kristiyano ay patuloy kami nagkakaroon ng hunger for more your words, O God. Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, nasa ano na tayo? Pang-limang lesson dito sa ating tayo. And ang topic natin ay nasa foundations of discipleship pa rin. At ang specific na topic ay resurrection. Okay? Kagaya ng the cross, kagaya ng knowing Christ, isa sa mahalagang foundation for discipleship ang resurrection. Okay? So, ang ating passage, we have three main passages. Romans chapter 6, 3 to 5, tapos verse 8 and verse 11. Tapos Colossians chapter 3, verse 1 and Galatians 2:20. Okay? Ano ba ang resurrection para sa iyo? What is your understanding of the resurrection
What is your understanding of the resurrection? Ano bang pagkaunawa mo sa resurrection? Tanong nga natin si Kaomeng. Or resurrection is ito po yung katulad ng po nangyari kay Jesus Christ na namatay siya na nabuhay uli, pero hindi na po siya yung katulad ng yung yung kanyang body is magiging incorruptible na. Okay. Kasama mo ba si Jemima? Jemima, anong pagkaunawa mo sa resurrection? Ano nga po, Pastor, yung bagong pag-asa kasi talagang kasi yung pagkabuhay ni Jesucristo yun yung yun nga pag-asa po natin, Pastor. Yun lang. Okay, very good. Si Des, Edward, kasama mo ba? Opo, Tay, kaso gumagawa po ng report ngayon. Gumagawa report. Ikaw ang sasagot. Sige, Tay. Ano ba pagkaunawa? Para sa akin, ang resurrection is hope para sa mga believers. Kasi nga, yun nga, binigyan tayo ng pag-asa na darating ang panahon, tayo ay mare-resurrect din at makakasama natin siya. Okay. Tayo bilang mananampalataya, sagutin na lang natin ito on our own sa ating mga pagmumuni-muni, which is our question number 2. Since Jesus is alive, since Jesus has risen and is alive, how should we live as His followers today? Paano tayo mamumuhay bilang kanyang mga alagad ngayon, sa ating buhay ngayon? So, pag-isipan natin yan kasi malaking bagay yan sa ating buhay bilang Kristiyano. Okay? Yung resurrection ni Kristo ay isang katotohanan. Established facts. It is an established fact. Marami nang sumubok na nais na patunayan na hindi totoo ang resurrection ni Christ. Pero maging sila, yung mga sumubok na sirain itong konsepto na ito, they themselves were convinced. Sila mismo, as they search the scriptures, as they look for clue para magamit nila laban sa resurrection, sila mismo ay na-convert at naniniwala sa resurrection. It is an established fact. And hindi lang siya established fact, siya ay very important sa ating buhay bilang Kristiyano. Mahalaga siya. Siya ay foundation for our faith. Kaya nga rin napili ko siya na ilagay as foundation for discipleship. Okay? Si John Locke, isang 17th century philosopher, sabi niya, our Savior's resurrection is truly of great importance. Sabi niya, na ang pagkabuhay muli daw ng ating Panginoon ay napaka-importante. Okay? It is so great, sabi niya, that His being the Messiah stands or falls with it. Yung pagka-Mesiya o Mesiyas ni Kristo ay nakabatay doon sa katotohanan ng resurrection. Kung hindi totoo ang resurrection, ang ibig sabihin ni John Locke, kung hindi totoo ang resurrection, then hindi totoong Mesiyas si Kristo. Kaya nga nasabi ni San Pablo na kung walang resurrection, ay kawawa tayo. We are still in our sins.
makasalanan pa rin tayo. Hindi pa tayo naligtas kung hindi totoo. Pero dahil totoo ang resurrection, pinapatunayan nito na si Jesucristo nga ang tunay na Mesiyas. Now, Jesus Christ himself made resurrection the focal point of his teachings. Pinaka-focus ng kanyang teaching, ang resurrection. Doon nga sa Mark chapter 8, verse 31, sabi doon, he then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again. Napaka-mahalagang sangkap o bahagi ng kanyang katuruan ang resurrection niya. Base doon sa Mark 8 verse 31, masasabi natin, Christ presenting himself to the nation, to the leadership of the nation, but he will be rejected, he will be killed, and he will rise again. Hindi mawawala dapat yun, yung katotohanan na nabuhay mag-uli ang ating Panginoon. So, maging sa ating pag-uusapan ngayong gabi, focus natin ang ating discussion sa kahalagahan ng or ang significance sa atin ng resurrection ng ating Panginoon. Tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga alagad, paano tayo, anong kahalagahan sa atin, gaano ka-importante sa atin ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. So, ang importance, the importance or the significance of the resurrection of Jesus Christ to us bilang kanyang believers. Meron akong nakitang pitong isa-isahin natin. Ang una, it guarantees our salvation. Sinisigurado nito ang ating kaligtasan. 1 Corinthians chapter 15 verse 17, yung sabi, and if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Yun yung nabanggit ko kanina. Kung hindi nga nabuhay mag-uli ang Panginoong Hesus, sayang ang ating pananampalataya, hungkag, walang kabuluhan, at tayo ay nasa ating kasalanan pa rin. Sa Hebrews chapter 9 verse 28, kabisadong-kabisado natin yung 9:27 eh. Yun yung it is appointed unto man to die once and then to face judgment. So ito yung kasunod na verse. Sabi doon, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. And he will appear again a second time, not to bear sins, but to bring salvation to those who are waiting for him. Upang ibibigay ang katuparan, ang kaganapan ng kaligtasan para doon sa mga naghihintay sa kanya. Ito yung isang isang katotohanan. Ang isang tunay na Kristiyano naghihintay kay Kristo. Ang isang tunay na Kristiyano naghihintay kay Kristo. Kaya wag tayong manawa sa pag-i-expect, sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, because that will prove na tayo nga ay tunay na Kristiyano. So ang unang kahalagahan, it guarantees our salvation. Second, it validates our faith.
Okay? To validate, sabihin, ang word na validate ay ibig sabihin to support, to attest, to authenticate, to certify, okay? To confirm, to patutuhanan. Okay? Pinapatutuhanan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon ang ating pananampalataya. Binanggit kanina sa 1 Corinthians 15:17 na kung hindi nga nabuhay muli ang ating Panginoon, sayang ang ating pananampalataya. Ba't baligtarin mo, dahil nabuhay maguli ang ating Panginoon, may kabuluhan ang ating pananampalataya. So, Jesus rising from the dead, Jesus being resurrected, that resurrection validates our faith, that our faith is true. Okay? Makita mo sa John chapter 20, lalo na doon sa verse 19 to 29, masyadong mahaba. So, bahala na kayong basahin yan. Makita natin, si Kristo inaffirm, kinonfirm si Pedro. Si John din, inaffirm din. No? Ang kanilang pananampalataya ay pinatunayan na totoo. Pangatlong kahalagahan, the third importance or significance of the resurrection of Jesus Christ is that it manifests the power of God. Pinapatutuhanan, pinapatunayan o ipinapahayag ng resurrection ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng Ephesians, ang tindi ng kapangyarihan ng Diyos. Ito yung kapangyarihang higit pa sa dunamis or sa mga dinamita. Pinaka malakas na kapangyarihan na power sa buong mundo. Yun yung power na bubuhay uli ng patay. Okay? Walang buhay, bibigyan ng buhay. Yun ang power. So, how does this power apply to our life? Anong gamit nitong kapangyarihan na ito sa buhay natin? Okay? Nakita natin ang kasagutan sa Romans chapter 6, verse 4 to 11, sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 7, sa Colossians chapter 2, verse 12 to 18. Okay? Ano yan? This power, the power of the resurrection, releases us from the past. Pinapalaya tayo dun sa ating kahapon. Ano ba yung ating kahapon? Tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo ay alipin ng mundo. Tayo ay walang direksyon. Pinapalaya tayo dun sa mga bagay na pumipigil sa atin. It releases us from the past. And then, it is also our power for living in the present. This power for the present. Para araw-araw mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Makagagawa tayo ng mga tamang desisyon ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng kanyang resurrection power. Makikita natin yan sa Romans chapter 8, verse 31 to 39. Sa Romans chapter 6, verse 6 to 14. And then it is also our hope for the future. Dahil nga nabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesus, kayang-kaya nating harapin ang future. Kayang-kaya nating, kasi sasabayan niya tayo Habang tayo ay papasok sa future, sasabayan niya tayo. At ito pang magandang magandang pangyayari. Napuntahan na niya ang future.
He has been to our future. At hinanda na niya ang mga bagay-bagay para pagpasok natin sa future, ando doon na yung handa na yung mga kailangan natin. Makita natin ang passage niyan sa 1 Corinthians chapter 15, 17 to 23. Tapos verses 50 to 57. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Yun ang mga passage natin dyan. Okay? Sabi nga sa Colossians chapter 1, verse 18, Jesus Christ is the firstborn from the dead. Okay? Because of his resurrection, he opened the way for all those who would believe in him. Siya yung panganay na siyang nag-pioneer. Binuksan niya ang daan para makapasok lahat tayong naniniwala sa kanya. Colossians chapter 1, verse 18. So ito yung power na minamanifest, na ipinapahayag ng kanyang pagkabuhay muli. Pang-apat na kahalagahan o significance. The resurrection is God telling us that in Christ, everything is possible. Sa Mark chapter 10, verse 27, nakikita natin, ang sabi ng passage na yon, ang pinaka-tenor ng passage na yon ay, God is the God of the impossible. Kasi, kayang-kaya niyang saklawan o i-override ang impossible. Okay? Yung tayo ay pinatawad sa ating kasalanan, yun ay without the power of God, without the resurrection, that's impossible. Pero dahil dun sa power of the resurrection, it became possible. Yung death was conquered. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, "Oh death, where is your sting? Where is your victory?" Okay? Panglima, it is the Lord God commissioning us into His majestic service, in His ministry. Anong ministry? Anong ministry tayo ni-recruit o kinomission ng Panginoon? 2 Corinthians chapter 5, 17 to 20. It is the ministry of reconciliation. Kinuha niya tayo bilang kanyang mga ambassadors. Kinuha niya tayo bilang kanyang mga ambassadors. Doon niya tayo tinawag. Tinawag tayo bilang mga ambassadors para natin i-represent siya sa mga tao. Basahin natin yung 1 Corinthians na yan. Saan ba yan? Yan. Pakibasa nga, James. Nasa screen. James, pakibasa. 2 Corinthians 5:17 to 20. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this from God, who reconciled us to himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Yan.
tayo yung mga ambassadors niya. Tayo yung mga ministers of reconciliation. Sa pamamagitan natin, ang reconciliation with God ay mangyayari kung gagawin natin ang ating responsibilidad. So, marireconcile lang yung isang tao sa Diyos kung tayo ay kikilos Kung ibahagi natin sa kanila yung the ministry or the message of reconciliation, that God is reconciling Himself with them. Nais ng Diyos na sila magkakaroon ng pagkakaunawa. Siya at ang tao na i-introduce natin sa Kanya. Kaya itong ministering ito, napakahalaga. Napakahalaga ito. Kaya ito'y nakakabit doon sa passage na memoryado natin. Yung behold, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dahil pag na kay Kristo ka na, you become a minister of reconciliation. You become a minister of reconciliation. You become an ambassador of Christ. If you become a follower of Christ. Pang-anim, it ensures, okay, the resurrection ensures that our hope will be fulfilled. Okay? Makita natin in John 20 nga ba yun? O 20 or 21, yung mga disciples nangisda na, bumalik sa pangingisda. Si Kristo ay nagpakita sa kanila. At doon sa chapter na yon, si Pedro ay na-restore. Nabigyan ng pag-asa. Ganon din ang mga apostol. Ganon din si John. Binigyan din ng pag-asa. At yung chapter na yon, dapat magbibigay din sa atin ng pag-asa. Pag-asa na tutuparin ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sinisigurado ng resurrection, parang garantiya ang resurrection, na ang Panginoon ay may kakayanang bumalik at nais niyang bumalik at kayang-kaya niyang bumalik at talagang siya ay babalik. Kaya ang ating pag-asa, ang ating hope ay may katuparan. Hindi masasayang ang ating pag-asa. Okay? Panghuli, yung pangpito. It is God inviting us to experience the fullness of His love in Jesus Christ. Si Kristo yung pag-ibig ng Diyos ay isang regalo na nakapackage. Ibinigay sa iyo. Okay? Yung package, yung pinaka-wrapper ay si Kristo. Kaya pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo na rin yung pag-ibig ng Diyos. Now, ang importante lang, yung kaganapan, yung fullness of God's love ay talagang maranasan natin. And that will only happen as we spend more time with Christ. Okay? May ang ano diyan, makita natin 'yan yung pag-ibig ng Diyos. Makita natin 'yan sa mga passages gaya ng John 3:16. For God so loved the world. So nakapackage pa rin yung kay Kristo. Romans 5:8. Nakapackage pa rin kay Kristo. So kay Kristo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Kailangan. Paano mangyari yun na maranasan natin yung pag-ibig na yun? Saan magsimula na maranasan natin ang pag-ibig? Sa ating pagkilala sa Panginoong Hesus. Sa ating pagtanggap sa Kanya. Then yung pag-ibig ng Diyos ay manunulay mula kay Kristo patungo sa atin upang pupunuin ang ating puso. At tayo naman ang magkakaroon ng pusong magmamahal sa iba. Ang challenge ngayon sa atin,
Ang challenge sa atin, nais mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Nais mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Para ikay mamuhay ng matagumpay in the present at tumibay ang iyong pag-asa in the future. Nais mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Yan ang unang challenge. Pangalawang challenge, nais nyo bang maging minister in the power of God? Do you want to minister in the power of God? Nais mo bang mag-minister sa mga tao in the power of God? Nang sa ganun, makikita sa buhay mo ang signs and wonders na matagal na nating hinihingi para sa iglesia, sa ating iglesia. Do you want to minister in the power of God? Do you want to serve God? Do you want to serve in God's service as His ambassador? Nais mo ba na para bang si James Bond in His Majesty's secret service? Tayo naman in God's service, in the service of the King of Kings and the Lord of Lords. Para din tayong in His Majesty's service. Pero hindi tayo secret service. Tayo ay hayag na service. Hindi tayo James Bond na secret agent. Walang Kristiyano na secret agent. Do you want to serve God? Do you want to serve in God's service as His ambassador? And then, do you want to experience the fullness of the love of God? Nais mo ba maranasan ang kabuuhan, ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos? Mangyayari lamang ito. Masasagot mo lang ng positive na kasagutan ng ang apat na challenges na ito. If the resurrection of God ay talagang tanggap mo sa iyong buhay. Ano ba ang susi? Ano bang susi sa pamumuhay sa kingdom? Lahat yung mga tanong na yan may isang susi yan. Ito yung ating invitation. Ilan lang tayo, so maaaring para sa atin nga ang invitation na ito. Ang susi for kingdom living is the love of God. Is the key to victorious kingdom living. Lahat ng citizens of the kingdom of God ay kailangan maging immersed. Kailangang babad. Kailangang baptized in the Father's love. In the love of the Father. Marami sa atin, lahat na nga sa atin, tayong mga nandito ngayon. Lahat tayo, we have been baptized with the Holy Ghost, with the Spirit of God. And we have received power. Okay? But we need to be baptized in the Father's love. Bakit? In order that we may be able to love others the way God loved us. Para talaga yung ano yung puso ng Ama, ay yun din ang mararamdaman natin. Nang sa ganun, kung anong nararamdaman ng Ama sa atin, mararamdaman din natin sa kapwa. Kaya siguro tayo nanlalamig sa ating evangelism. Because yung love of the Father ay nanlalamig na rin sa ating puso. Bagamat we have been baptized with the Holy Ghost, dahil sa mga dinaanan nating mga problema, mga pagsubok, yung hindi tayo nakakapag-meet, kanya-kanya na lang tayo sa ating mga bahay, nanlamig ang ating mga puso.
Kailangan nating mabaptize. Kung nabaptize ka na, mabaptize again. Ma-rebaptize in the Father's love. Kailangan we pursue the love of the Father. Okay? We pursue the love of the Father. We start by asking God to fill our hearts. Punuin ng Diyos ang ating mga puso with His love. Kung talagang nais natin na matanggap ang pag-ibig ng Diyos, magpanibago muli sa atin, makipag-usap tayo sa Kanya. Hingin natin sa Kanya na maranasan natin muli ang Kanyang pag-ibig like never before. Differently, this time differently, this time more powerfully, and this time more lovingly. Pwede ba tayong manalangin? Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, gaya ng iyong naituro sa amin, na ang susi sa aming pamumuhay sa inyong kaharian, ngayon sa kapanahon namin, ay ang pag-ibig ng isang ama na katulad mo. Ngayon, Panginoon, punuin niyo ang puso ng bawat isa at ang lahat ng makakarinig o manunood ng katuruan na ito, ng pag-ibig mo. Fill us with the Father's love so that we will feel the love of the Father. And we can, as we overflow with the love, with that love, we will give out the same love to those around us. Fill us, O Lord, with your love. Father God, fill us with your love so that it will also empower us, Lord. As we share your love, people will know that Jesus is true and that Jesus is alive, that Jesus is coming back. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa bawat isa. Tunay na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And we just thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. So, salamat sa bawat isa. Sino mang closing prayer? Voluntaryo. Okay. So, Kaoming. Closing prayer mo kami. Sige po. Closing prayer mo tayo. Sige po, Pastor. Okay, let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat at pupuri sa kadakilaan mo, Lord God, at patuloy, Lord God, na pinapaalalahanan mo kami, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ini-enhance mo kami, Lord God, ng iyong mga aral, mga salita, Panginoon, na siyang magpapatibay, Panginoon, sa amin pong pagiging isang inyong disciple, Panginoon. Lord, salamat din sa buhay ng aming pastor, ng ginagamit mo upang may download sa amin, Panginoon, ang mga aral, ang mga salita na nais mong ipahatid sa mga anak mo, Panginoon. At even, Lord God, sa bawat isa, mga kapatiran namin na patuloy, Lord God, na nakikinig at sumasama sa mga pag-aaral upang patuloy, Lord God, na kami ay lumago sa pananampalataya, O Diyos. At tunay nga, O Diyos, aming pag-aralan sa gabing ito, Lord God. Kaya mo nga, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, at malaman namin yung tunay na kahalagaan ng resurrection, Panginoon, upang sa gayon ay manatili, Panginoon, sa aming kaisipan, manatili sa aming puso, yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyong anak na at aming Panginoon Kristo. At sa aming paghiwa-hiwalay, amin din pong dinudulog sa inyo ngayon ang kapayapaan at maayos na pagtulog at kapahingahan sa bawat isa.
Proteksyonan na kami ng iyong banal na espiritu sa lahat ng aming pong gagawin. At sa iyo na pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa matamis ng aming pangalan, Jesucristo. Amen.